at wala pang 1 minuto, may na-receive na akong notification galing sa GCash na pumasok na po ang 2,000 pesos na sinend galing po sa ating Atomy card. So ngayon, pwede ko na po itong ma-cash out. So legit po siya, guys. Hello everyone! Maligayang araw ng Lunes po sa lahat. March 10, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Good news guys! Pwede palang i-convert to cash ang ating Atomy card. At yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon for today's video. Ang kailangan lang po natin dito guys ay syempre, una, kailangan may Atomy account na po tayo. Pangalawa, kailangan may Maya Business account na po tayo. Pangatlo, kailangan may GCash account na po tayo para doon natin i-transfer ang pera na galing po sa ating Atomy card. Para sa mga wala pang Atomy account, ilagay ko na lang po ang link dyan po sa baba sa my description area para sa tutorial niyan. Pakiclick na lang po. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil step by step ko pong ituturo sa inyo at ipapakita kung paano ko po ito ginawa. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video at mga reviews na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin niya. So ang una po natin gawin guys ay syempre gagawa muna tayo ng Maya Business account. At paalala lang po, ang Maya Wallet at Maya Business guys ay magkaiba po yun guys ha. Kapag may Maya account na po tayo guys, ang mobile number doon na nakaregistered ay hindi na po pwedeng gamitin kapag gumawa po tayo ng Maya Business account. At para po sa kaalaman ng lahat, ito po yung Maya Wallet at ito din po yung Maya Business. At ayan po guys, sa mga wala pa pong Maya Business account dyan, ito panoorin nyo. So ayan po guys, dahil baguhan pa rin po ako sa Maya Business app, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download. I-search na natin sa search bar, Maya Business. Ito po guys, i-click lang natin ito. Ang Maya Business guys ay produkto pa rin ng Maya Philippines Incorporated. So ngayon, i-install na natin. Mag-pop up ito, i-click lang natin itong no thanks, and then click lang natin itong skip. Ayan po, installing na po siya. So ngayon, i-open na natin, and then i-click lang natin itong agree. So kayo lang pumubasa sa kanilang mga ads intro, i-click lang natin itong get started. And then, click natin itong register dahil baguhan pa lang po tayo. Ihanda ang mga sumusunod na requirements para makagawa ng account. So, ito po yung mga hakbang guys na pagdadaanan natin bago po tayo makagawa ng account. So, ngayon, i-click na natin itong start. Para makapag-register, dapat ikaw ay isang Filipino na may edad na 18 years old pataas. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up sa ating first name at ating last name, ang ating apelyido. Next po ang ating cellphone number. And then gagawa po tayo ng password. Sa paggawa ng password guys, kailangan ay 8 characters pataas. Walang space at hindi blacklisted. Kapag gusto nyo ng tips sa paggawa ng password, i-click lang natin itong password tips. And then dito sa last, ilagay po natin ang ating email address. At pagkatapos natin ma-fill-upan yan, i-click natin itong next. Sisiguraduhin tama ang cellphone number at email address na nilagay bago tumuloy. So kapag okay na, i-click natin itong proceed. At ilagay po natin dito yung OTP na sinend ng Maya sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Cellphone number is already registered to Maya. Please use a different cellphone number. So, ibang cellphone number ang gagamitin natin dito sa Maya Business guys. Kailangan hindi magkapareho doon po sa ating Maya account. So, pinalitan ko na lang po ng bagong number yung nilagay kong cellphone number doon sa simula. And then, ito na po ang next. Mag-send na naman ng verification code ang Maya Business doon po sa ating email address na nilagay. At dito po natin ilagay yung code. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next.
So dito na po tayo sa next page. Ito na po yung terms and conditions ng Maya Business at ang kanilang privacy policy. So ngayon, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, i-click po natin itong agree. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, lagyan na lang natin ang ating middle name itong sa gitna. And then ang ating date of birth, i-click din natin itong may arrow para makapili po tayo ng ating pizza ng kapanganakan. Next po ay ang ating place of birth, kung saan po tayo, kung anong lugar po tayo ay pinanganak. And then scroll up po natin at dito sa baba, i-click natin itong next. Next po ay ang ating present address. I-detalye po natin dito ang ating address. May line 1 at line 2 po tayo kung napakahaba ang ating address. At kung anong barangay, city or town, province or state, country at zip code. At kung magkapareho ang ating permanent address sa present address, ay lagyan ng check itong may maliit na box. And then, i-click natin itong next. Pumili at kuhanan ng picture ang valid ID. Siguraduhin hindi expired ang iyong ID. So ito na po yung mga valid IDs na tinatanggap ng Maya Business. PhilSys ID or Philippine National ID, UMID, passport, driver's license, SSS ID, digitized with photo, PRC ID. I-click natin itong show more para sa iba pang mga ID. Postal ID, issued 2015 onwards. NBI clearance, government office or GOCC ID, at integrated bar of the Philippines ID. So halimbawa sa akin guys, ang available kong ID ay driver's license. So i-click ko lang itong driver's license. Siguraduhin malinaw at nakikita ang buong ID. So ito po yung tamang plastada ng ating valid ID guys na ating pipicturan. So ngayon, i-click na natin itong show camera. I-click natin while using the app. I-click lang natin itong bilog kapag okay na. And then click next. Kuhanan din natin ang likod ng ating ID. So ganun pa rin ang proseso. So ngayon ilagay po natin dito ang ating ID number at ang expiration date. At kapag walang expiration date ang ating ID, i-click na natin itong not applicable. Scroll up lang natin at kapag sa tingin natin na blurred pa yung pagkakuha ng ating ID, ay i-click na natin itong retake back photo. At kapag okay na, i-click natin itong next. So ngayon magsi-selfie na po tayo. Siguraduhin ikaw ay nasa maliwanag na lugar at makikita ang iyong buong mukha. So kayo na lang kung magbasa sa ibang instruction guys. I-click nyo lang yung next. At kapag okay na, i-click na natin itong start video selfie. Recording po ang kanilang selfie dito guys ha. I-click natin itong bilog para mag-start na mag-record. Tingin tayo sa baba, tingin pa taas, lingon pa kaliwa, at lingon pa kanan. 5 seconds lang yung recording guys. I-estimate na lang natin ang ating galaw. At ayan po, recorded na po ang ating selfie. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. I-check kung tama, kompleto ang lahat ng details. So i-double check natin guys, baka may mga maling spelling at maling information. At kapag may gusto po tayong palitan, i-click na natin itong edit na nasa gilid. At kapag okay na po ang lahat, i-click na natin itong submit. Processing registration. So hindi aabot ng 2 minutes guys, ay malaman na kaagad natin ang result ng ating application. Kung approve ba o disapprove. At ayan po, registration successful. Maaari mo nang magamit ang Maya Business App. At nais ko lang pong ipaalam sa lahat na medyo mahirap talagang gumawa ng Maya Business account. Ang daming error po ang naranasan ko. Diyan po ako natagalan sa pag-scan ng aking valid ID. Nakailang ulit po ako dyan na part. Kaya kunting tiyaga po talaga ang paggawa ng Maya Business account. So ngayon guys, dahil may Maya Business account na po tayo, so ipagpatuloy na po natin ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay i-open muna natin ang ating Maya Business account. At sa ating Maya Business dashboard, i-click muna natin itong wallet. Titingnan muna natin kung may laman ba o wala. So sa makikita natin guys, zero balance po ang ating Maya Business wallet. So wala po siyang laman kahit piso. So ngayon lagyan po natin yan ng laman guys, na galing po sa Atomy. So ngayon balik po tayo dito sa dashboard and then i-click po natin itong more.
And then i-click po natin itong Maya QR. At lalabas itong QR code guys. At nakalagay ang kumpleto nating pangalan dyan po sa taas. Ang sunod po nating gawin guys ay kumuha po tayo o gumamit po tayo ng isa pang cellphone para picturean ito. At pagkatapos nating mapicturean guys ay i-exit muna natin itong ating Maya Business account. And then bubuksan na natin ang ating Atomy account. So ayan po, so makikita natin ngayon guys na ang aking credit limit ay 8,000 pesos. So ang next po natin gawin guys ay i-click natin itong may QR dito sa baba. At paalala lang po guys, sa mga Atomy account na kakagawa pa lang po, iwan ko lang po sa inyong account guys kung may QR na po bang nakalagay dito sa dashboard. Itong sa akin kasi guys, nung kakagawa ko lang po nitong aking account ay hindi pa po available itong aking QR. Wala po akong nakitang QRPH dito dati. So mga after 15 days yata guys or more ay saka na po ako nagkaroon ng QRPH. So hindi po ako sure kung ganyan po ba ang sistema ng Atomy card. Na kapag bago pa lang po ang ating Atomy account ay hindi pa po applicable ang ating QRPH. So patuloy po tayo guys. Pindutin na natin itong QRPH. So ayan po, i-scan na natin yung QR na nandun sa ating isang cellphone na pinictura natin sa ating Maya Business account. At ito na po yung sa akin guys. At kapag natapat na po yung QR code, ay ito na po ang next. Ilagay na natin yung amount guys kung magkano po ang gusto nating i-convert to cash. At halimbawa sa akin guys, ang gusto ko pong i-convert ay 2,000 pesos. At ayan po, 2,000 pesos. Sunod po natin gawin ay i-click natin itong Pay Now. And then ilagay po natin yung passcode na sinet natin sa ating Atomy account. At pagkatapos nating malagyan ay automatic na po yung magni-next. At ayan po, processing na po siya. Hintayin na natin saglit. At ayan po guys, payment successful na po siya. So ngayon, balik muna tayo sa ating Atomy dashboard. Kung credited na po ba ang 2,000 pesos. At ayan po guys, ang 8,000 pesos na credit limit ko kanina ay naging 6,000 pesos na lang po. So ngayon, bubuksan muna natin yung ating card. At ito na po guys, nakalagay na po sa ating recent transactions ang 2,000 pesos. So ngayon guys, i-exit muna natin itong ating Atomy account. And then, balik po tayo doon sa aking Maya Business account. Kung pumasok na ba yung 2,000 pesos na sinend ko galing sa Atomy card. So ngayon, tingnan po natin ang aking Maya wallet. At ayan po guys, yung zero balance ganiya guys ay ngayon naging 2,000 pesos na. So ngayon guys, ilipat na natin ito sa aking GCash account para makash out kaagad natin. So ang next po natin gawin guys ay i-click natin itong deposit to bank. Ilagay po natin yung amount kung magkano po ang ating i-transfer doon po sa ating GCash account. So halimbawa sa akin ay ilipat ko lahat. So 2,000 pesos. And then i-click po natin itong choose bank. And then hanapin po natin yung G-Exchange Incorporated or GCash. So ito po yun guys, oh. I-click lang natin yan. And then ilagay po natin dito ang ating GCash number dito sa account number. And then ilagay po natin dito ang ating first name or ating pangalan na naka-registered sa ating GCash account. Next po ay ang ating middle name. Next po ay ang ating apelyido. At dito sa customer cellphone number guys, pwede rin ang ating GCash number na lang ang ilagay natin dito. Next po ay lagyan po natin ng purpose. Halimbawa sa akin, ang nilagay ko po ay loan. Next po itong remarks, pwede na natin hindi ilagyan ito guys. Skip lang natin. Pagkatapos natin ma-fill upan guys, ay i-click na natin itong next na dito sa baba. Transaction review. So i-double check po natin yung mga detalye na nilagay natin guys. Baka may mali.
At kapag okay na po, i-click natin itong confirm. And then mag-send ng OTP ang Maya Business sa ating mobile number na nakarehistro sa ating Maya Business account. And then dito po natin ilagay ang OTP. 6 digits po yun. At pagkatapos nating malagyan guys, i-click natin itong submit. At ayan po guys, in process na po ang ating transaction. At deducted na po ang 2,000 pesos sa ating Maya Business Wallet. At wala pong service fee na ibabawas guys ha. Buo pong 2,000 pesos ang marireceive natin sa ating GCash account. So ngayon guys, tingnan po natin ang ating Maya Business Wallet. I-refresh lang natin guys. At ayan po, zero balance na po ang laman ng ating Maya Business Wallet. At wala pang isang minuto, may na-receive na akong notification galing sa GCash na pumasok na po ang 2,000 pesos na galing po sa ating Maya Business account na sinend galing po sa ating Atomy card. So ngayon, pwede ko na po itong ma-cash out gamit ang aking debit card sa GCash. So ganun lang po kadali guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.